Itong video na 'to parang 'to sa mga taong handang magbago. Yung mga masaya pa rin sa dati nilang buhay, yung mga taong masaya pa rin sa nakagawian nila, sa habit nila na siyang humihila sa pagtupad nila ng mga goal nila. Hindi para sa inyo 'to. Pero sa mga taong handang magbago, mapababae, mapalalaki, para sa inyo 'to. Minsan ba natanong mo rin sa sarili mo kung bakit parang hindi ka nagbabago? Yung isang bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo, hindi mo mabago-bago. Lahat tayo meron nun. Siguro, ito na ang pinakatapat na sagot na maririnig mo. Kung bakit hindi ka makapagbago kahit gusto mo nang magbago, ang sagot, walang iba kundi ayaw mo lang talagang baguhin. Maaari magtaka ka sa sagot ko kung bakit nangyaring ayaw ko lang baguhin. Nakakatawa, pero ang katotohanan, kaya hindi natin magawa yung isang bagay kasi ayaw lang naman natin. Lalo na kapag ito ay isang bagay na sakop ng ating pag-iisip. Bagay na kaya nating kontrolin. Bagay na kaya nating gawin. Bagay na nangyayari lang sa isip natin. Sa madaling salita, piniplease lang natin yung sarili natin kaya hindi natin nagagawa. Kala natin, kalaban natin yung sarili natin. Sinasabi ng iba, sinasabi ng marami, mahirap magbago, masarap ang kasalanan. Pero totoo namang mahirap. Pero wag sana nating sabihin na hindi natin kaya. Sabi nga ni Marcus Aurelius, o ang kasabihan ng mga Stoic people, huwag mo nang kontrolin yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Mag-focus ka doon sa mga bagay na kayang mong kontrolin. At wala na yung iba kundi ang isip mo. Ang isip mo. May tinuro sa akin si Broron. Akala natin ang sarili natin kalaban natin. Kapag gusto natin baguhin yung isang bagay sa sarili natin, tapos hindi natin magawa-gawa, akala natin kalaban natin sarili natin. Sabi ni Broron, ang aking mentor, mali naman daw kasi ako. Imbis na kinakalaban ko yung sarili ko, ang pinakamagandang gawin ay utusan ko ang sarili ko. Yun ang katotohanan. Hindi natin kailangan labanan o makipagsuntukan tayo sa sarili natin, sa kagustuhan natin para magbago. Utusan natin yung sarili natin. Sarili mo yan eh, di ba? Pag hindi mo pa naman kayang kontrolin yan o hindi mo kayang utusan, sa palagay ko may mas malaki kang problema. Minsan baka nilalagyan lang natin ng maling label yung mga bagay na ginagawa natin. Sa palagay ko, maraming hindi sasang-ayon sa akin pero kasalanan po kasi yan ng mga psychiatrists. Mga psychiatrists, nilagyan nila ng label yung katangahan na ginagawa ng tao. Pag nanakaw, di ba masama pag nanakaw? Ganun lang naman kasimple. Kukunin mo yung hindi sa'yo. Pag ikaw ang ninakawan ng gamit mo, hindi ka masaya, di ba? Pero ano sinabi ng psychiatrist? Kleptomaniac. Wow, may label. So, yung pagnanakaw, isa na pala siyang sakit. Di ba? So, kung likas kang magnanakaw, likas kang makasarili, at nangaangkin ng hindi niya gamit, so, hindi ka masisisi ng lipunan kasi meron ka lang sakit. Wow! Kailan lang nangyari yan? Ngayon lang. Titingnan niyo ang history ng tao at kung pupunta kayo sa historya ng tao sa nakaraan, kung saan nabuhay yung mga pinakamatatag na tao, pinakamatatalino, pinakamalalakas na tao, wala namang ganyan eh. Wala naman doon tinatawag na depression. Wala naman doon tinatawag na ego, self-esteem. Simple lang yun eh. Mayabang ka lang. Yun lang yun. Mayabang lang talaga tayo. Ngayon, yung mga mayayabang, yung mga matataas ang ego, nagkakaroon ng katwiran, maglabas ng kanilang ego. Diba? Kasi ego lang yan, self-esteem yan. Dapat confident ka. Ngayon, kasalanan pa nung naapektuhan. Hindi ba parang manipulation yun? Sisisihin mo yung tao na nakaramdam ng hindi maganda at umaksyon ng hindi maganda dahil naapektuhan siya sa kawalan mo ng respeto sa kanya.
Alam ko marami masasaktan pero sinisisi ko mga psychiatrist dito. Lahat tayo biktima lang. Ako numero unong mayabang. Napakataas ng pangarap ko noon. Noong nag-pandemic, muntik na matupad yung pangarap ko. Pero nag-pandemic. Salamat sa Diyos, hindi ako na-depress. Pero ang dami na-depress. Kasi hindi nakuha yung gusto di ba? Hindi nakuha yung gusto. Ngayon, pasok ko na. Ang totoo niya, wala naman talaga dapat label yun Mahina ka lang. Pag mahina ka, magpapalakas ka. Mayabang ka lang, gusto mo lang ng respeto. Mayabang ka lang, gusto mo lang maging in. Kaya ka napuprostrate sa sarili mo. Ngayon, niresetahan kayo ng mga psychiatrist o ng mga nakikita yung social media na depression yan. Pag di ka makatulog, kakaisip, anxiety yan. Hindi ka makaisip, malamang wala kang tiwala sa Diyos. Paano titigil pag-iisip mo? Hindi naman hindi ako nagiging sensitive sa nararamdaman ng iba, no? Pero wala tayong ibang paraan kung bebebihin natin. Totoo, mas maraming problema sa atin Marami pang tao, mas maraming kapansanan kaysa sa atin. Tapos tayong mga kumpleto, hindi lang tayo natanggap ng lipunan, hindi lang tayo nag-fit in sa mga kaibigan, may anxiety na tayo. Napahiya ka lang, may anxiety ka na. Ngayon, hindi mo nakuha yung gusto mo, di ba? Meron kang pangarap na naudlot, meron kang gusto mong makuha na ayaw ibigay sa'yo ng mga tao na kapaligid sa'yo, depressed ka na. Ganun ba dapat? Di ba hindi naman? Kung ang tao nagbibigayan lang, nagpapatawaran, nag-uunawaan, meron pa bang madidepress, di ba? Sabi nga ni Bro Ron, ang buhay, hindi yan titigil, kakasuntok sa'yo. Tanga ka na lang kung iisipin mo na magpapahinga ang buhay. Naniniwala ako, kapag gusto magbago ng tao, kailangan niya mag-commit sa disiplina. Kailangan niya mag-commit